Your majesty surrounds me, standing here in your presence. Holy, you are holy. Another blessed morning po sa lahat. Today is the first Sunday of June. And we will continue to be hopeful na darating yung time na pwede na po tayo physically magkasama-sama. Pero sa kahit ganitong sitwasyon, naniniwala ako na hindi nagkulang na iparanas ng Lord ang pag-ibig niya sa atin. So how will you describe in one word kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon? So according to Debbie McDaniel Crosswalk of crosswalk.com, the Bible has so much to say about love. God's love is perfect, faithful, unconditional, forgiving, all-encompassing, pure, lasting, sacrificial, strong, enduring, refreshing, redeeming, everlasting, lavish, inspiring, hope-filled, gracious, and so much more. It's never based on us or our abilities or striving to ever be good enough. It is found in Him, His character, and His huge capacity to give. It knows no boundaries and has no limits. There's no place too deep that His love can reach us still. So in whatever words you want to describe po, the love of God, one thing is for sure. Nobody loves us like we love by Jesus. So, I'm inviting everyone. So, hindi man po namin kayo nakikita on how you join us or paano nyo po kami sinasamahan sa
praise and worship na ito. But we're praying and we're hoping na lagi po namin kayong kasama in singing praise, kung paano po natin gustong itasan ating mga kamay para ipagkaloob natin yung awitin na ito, itong pagpupuri na ito para sa Panginoon. This is a new song. Ang title po ng song is Nobody Loves Me Like You by Chris Tomlin. So dito po i-express natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sa bawat araw na dumadaan sa buhay natin. Lalo na sa mga sitwasyon na to. So let's declare yung God's love para sa umagang ito sa buhay natin. Morning, I see you in the sunrise every morning. It's like the picture that you painted for me. A love letter in the sky. Paras lang po ng tono muna. Story, I could have had a really different story, but you came down from heaven to restore me. Forever saved my life. Ito po yung chorus. Let's sing. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Paras lang po ng unang verse. Mountains, you're breaking down the weight of all my mountains. Even when it feels like I'm surrounded, you never leave my side. Whoa. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Let's sing Oh What a Song to Sing. Ulit-ulit lang po ito. Oh, what a song to sing. Once again. Oh, what a song to sing. Oh, what a song to sing. Oh, what a song my heart can sing it. Oh, what a song to sing. What a song. Oh, what a song to sing. Now let me start. Oh, what a song to sing. Jesus, you love me, and I love you, God. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, I will worship you, forever worship you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. Nobody loves me like you. Nobody loves me like you. Let's continue to give our praises
para po sa Panginoon. Again, dun po sa continuation, dun sa crosswalk.com. Sabi po doon, no matter what our situation or the hard times we might be facing, we can choose to focus on what God says. And He reminds us, love covers a multitude of sins. And love covers any shades of gray, every uncertainty, and all worries or fears. It is greater than any obstacle or struggle we face in this life. The powerful love of Christ wins every time against the enemy's lies of defeat. We don't have to let Him win. We can choose the better way, and we can choose whose voice we listen to. We can choose to walk in the truth, and we can choose to walk in love. Sabi nga po doon po sa lyrics ng song na susunod nating awitin, You, my God, is my refuge, my strength, and you are my God who is faithful, a God of forever. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are forged for the weak. Let faith arise. Let's sing. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Let's sing this too. Be still, there is a river that flows from Calvary's tree, a fountain for the thirsty, pure grace that washes over me. Let faith arise, Let faith arise. let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. So let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. So let faith arise, let faith arise. Open my eyes, open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Come on, church. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, you are faithful, God, forever.
refuge, you are our strength, and you are faithful, Lord, forever. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay namin, Panginoon, you continue to embrace us, and you continue to express, Panginoon, yung love niyo, Panginoon, sa amin. Sabi nga rin po sa inawit namin kanina, walang makahigit or walang makakapantay, Panginoon, sa pag-ibig niyo na patuloy niyong pinaparanas, Panginoon, sa amin. At sa bawat araw na kami ay gumigising, sa bawat araw na patuloy na may pagpapala sa buhay namin, sa bawat araw, Panginoon, nakakaraos kami sa isang buong maghapon, isang itong biyaya, malaking biyaya, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Alam po namin, Father, na hindi kailanman matatapos yung patuloy na pagpaparanas niyo, Panginoon, ng pag-ibig niyo, Panginoon, sa amin. And we are very thankful for that, O God. And we would like to continue to praise you and to honor you and to glorify you, O Lord. At ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba. Because you are our God, our only God, our Alpha and our Omega, our beginning and our end, our Savior, our Lord, and our forever. We praise you and we honor you. We bring back all the glory and all the praise. All this we pray in Christ's most precious name. Amen and amen. Good morning, A Blessed Church. Sa ating scripture reading, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Again, 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli na makapanambahan, Lord, at makapakinig ng iyong mensahe. Lord, we need your guidance, we need your word, we need your Holy Spirit, Lord, to help us to discern kung ano man po ang nais mong ipagawa sa amin. Sa pagkakataong ito, Lord, pinasasalamatan ka namin dahil alam namin hindi mo po kami bibiguin sa aming hiling. Hindi mo po kami pababayaan sa pinakamahalaga naming pangangailangan. Mangusap ka po sa amin at malugod sa aming mga pakikinig. Baguhin niyo po kami at ituwid kung kinakailangan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga susunod na linggo, sisimulan po natin ang isang preaching series on the Beatitudes. Pero habang pinaghahandaan ko po iyon, minabuti kong balikan ang isang mensahe na ipinahayag ng Panginoon sa A Blessed Church sa pamamagitan po ni Ate Maricar Pascua. I worked with her in developing this sermon, and I believe that the message of this text is still relevant today as it was 5 years ago. So simulan na po natin. Noong 2001, nagkaroon ng pagkakataon si Teacher Maricar na samahan sa paglalakbay ang isang matalinong grade 6 student. So itago na lang po natin siya sa pangalang John. Siya po ang napili noon na kumatawan sa Cavite City para sa isang regional quiz bee contest na ginanap po noon sa Batangas. Pero dahil po kapos sa pananalapi noon ang pamilya ni John, naging problema na po agad ang pamasahe. Kaya ginawa po ng nanay niya, kinausap si Teacher Maricar sa pag-asa na makakatulong siya sa paghahanap ng solusyon. At para makabawas po sa gastusin, minabuti po ng nanay ni John na hindi na lang sumama. Ipinagkatiwala na lang niya ang anak sa guro nito. Pero dahil nagkataon, nakapos din si ma'am noong mga panahong iyon, pinroblema niya rin talaga kung saan kukuha ng pamasahe. Mabuti na lang at may contestant na nagmamay-ari ng isang van. So nakisakay na lang sila rito. Bagamat aircon at komportable naman po ang upuan, hindi pa rin maitago sa muka ng bata ang lungkot at pagkabalisa. Haharapin niya ang isang laban na hindi kasama ang ina. Hindi pa halos nakakalayo ang van nang mapansin ni teacher na hindi mapakali sa upuan itong si John.
Nang tanungin kung bakit, nalaman niya na nahihilo pala ito. At ilang saglit pa at naduduwal-duwal na. Hindi kayang tanggalin ng candy ang nararamdaman ng bata. Kaya, plastic bag po ang naging solusyon sa bumabaligtad niyang sikmura. Ilang oras ang lumipas na tila lantang gulay na po si John sa panghihina. At maraming beses po siyang nasabihan na, John, malapit na, konting tiis na lang. Sa puntong iyon, siguro naisip niyang pumara na lang at makiusap na bumalik na lang pa Cavite. Siguro pinagsisisihan niya ang desisyon niya na sumama kahit wala ang nanay sa kanyang tabi. Siguro pinagsisihan niya na siya ang ipinanlaban. Nasa kanya ang lahat ng dahilan para hindi na lang tumuloy sa paglalakbay. Ang buhay po natin ay isang mahabang paglalakbay at madalas kaysa hindi maituturing na mahirap ang paglalakbay na ito. Nakakakaba, nakakalungkot, nakakainis, nakakahilo, nakakapagod, at minsan nakakasuka. At nasa iyo ang lahat ng dahilan upang sumuko at hindi na magpatuloy. Ganun pa man, nasa iyo rin ang lahat ng dahilan upang sumulong at managumpay. God's Word today will teach us how to advance and reach our divine destinations amidst difficulties and challenges by having the right and biblical perspective. Ang buhay ni Pablo ay isang napakasalimuot na paglalakbay. And I meant it figuratively and literally as well. Sa katunayan, ang 2 Corinthians po ay tugon sa ilang lubak na kanyang pinagdaanan. Isinulat po ni Pablo ang 2 Corinthians upang depensahan ang sarili sa mga masasakit na paratang ng mga false teachers na nakapasok sa Church of Corinth. Naipangako po kasi ni Pablo na bibisita siya ng makadalawang ulit. Kaya lang, may ilang members po doon na nagalit sa mga itinuro ni Pablo at nagpasimula ng kaguluhan at pagkakampi-kampihan. Dahil dito, minabuti ni Pablo na magkaroon ng change of plans. Ang plano niyang pagbisita ng 2 beses ay napalitan ng isang mahabang pagbisita na lamang. May mga false teachers sa Corinth na sinamantala ito. Ang ginawa nila, ginamit nila ang change of plans ni Pablo para questionin ang kanyang integrity at authority. Parang ang point nila, anong klaseng apostol yan? Walang isang salita. Ang sabi niya, 2 beses siya pupunta, pero ngayon, sasabihin niya, 1 beses na lang. At naging malaking issue yon para sa kanila. At kasama rin sa kanilang paninira ang paratang na ibinubulsa daw ni Pablo ang mga nakokolekta niyang pera na laan sana para sa mga mahihirap nilang kapatiran. In response, Paul, in this letter, explained the reasons for his change of plans and asserted his identity as a true apostle of Jesus. Pero hindi lang po yon ang nilalaman ng 2 Corinthians. Sa mismong text na pag-aaralan natin ngayon, he also provides proven principles that kept him going despite these types of hardships. First principle, magkaroon ng inward outlook. We see this in verse 16. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Naging matagumpay po ang media sa pagpapasok ng samot-saring kasinungalingan sa mga isip natin, lalo na sa usaping kagandahan o kagwapuhan. Madali naman pong maunawaan ang gusto nilang ipahiwatig sa mga commercials. Hindi po ba? Simple lang. Hindi ka maganda o gwapo kung hindi ka maputi. Hindi ka maganda o gwapo kung hindi matangos ang ilong mo. Hindi ka maganda o gwapo kung hindi tuwid ang buhok mo. Hindi ka maganda o gwapo kung hindi ka matangkad. Hindi ka gwapo kung wala kang abs. Hindi ka maganda kung hindi ka balingkinitan. Kaya kung gusto mong gumanda o gumwapo, bilhin mo ang mga produkto nilang katumbas ng 1 linggong tanghalian ang presyo. Pero ang totoo po niyan, lahat naman tayo magmumukhang ampalaya sa takdang panahon. Hindi ka kayang isalba ng kahit na anong produkto. Hindi mo kayang maging flawless habang buhay.
Pero hindi naman kasalanan ang maging maganda o maging gwapo. Kaya wag mong masyadong sisihin ang iyong sarili. Hindi mo naman ginusto yan. Inborn lang talaga. But if you are investing too much time and resources maintaining your outward appearance rather than your inner self, you are not making a wise choice. Si Pablo po, hindi lang siya isang beses nakaranas ng paghagupit. I would assume na hindi flawless ang skin niya. But he doesn't mind. He focused on putting value in his inner nature. The New American Standard Bible attained a beautiful English translation of verse 16. Ito po ang sabi, "Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day." Oo, mabubulok ang katawang panlupa mo. Magiging abo ka kahit hindi ka pa i-cremate. Hindi ito nakadisenyo upang maging pangmatagalan. Ito'y pansamantala lamang. Isang pansamantalang lalagyan lamang. And Paul calls it jars of clay in verse 7 of this same chapter. It is fragile, weak, and perishing. It is subject to pressure and persecution. Pero sa kabila po nito, Paul tells us, do not lose heart. And then, presents a comparison between the outer and the inner self. Our outer self will decay, but your inner self is renewed. Ang kaluluwa po natin ay ang bahaging hindi nakikita, ngunit hindi nabubulok. Every day, you will see your body changing from worse to worse. Manghihina ito, masusugatan ito, mamamaalam ito. Yet your inner nature is being constantly renewed. You are being strengthened and being transformed from glory to glory. It blossoms into new youth, beauty, and strength. Kaya sa maniwala at sa hindi, ito ang layunin ng Diyos sa pagharap natin sa mga pagsubok. Kaya naman, sa halip na ituon natin ang buong buhay sa pagpapaganda ng katawang nabubulok din naman, ba't hindi natin ituon ang atensyon sa mas mahalaga na aspeto ng ating pagkatao, our inner self? Build up your spiritual muscles by spending time with Jesus. Strengthen your good character and live up to godly principles. Focus on your eternal destiny in Christ by putting value on your inner self. Magkaroon ka ng inward outlook. Pangalawang prinsipyo sa paglalakbay, sukatin ang bigatin sa bigating reward. Verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Nakakabilib po talaga ang technology ngayon, ano? Nakakamangha po kung paanong nakikita ng isang ina ang kanyang anak kahit nasa sinapupunan pa lamang. At dahil dito, lalong namomotivate ang mga nanay na tiisin ang lahat ng hirap kapalit ng napaka-cute na reward na naghihintay. Ano po ba naman ang 9 na buwan na pagbubuntis kung ikukumpara sa isang batang pagmumula ng labis na tuwa? Sulit ang tigyawat, ang malapad na balakang, ang mabigat na tiyan, ang heartburn, ang malaking ilong, ang stretch marks, ang manas, at ang labor pains. Sa palagay ko po, sasang-ayon sa akin sina Carlene at Toki na kamakailan po ay nagluwal ng mga pagkagagandang sanggol. Inilarawan ni Pablo ang kanyang mga dinanas bilang bahagya at panandalian lamang. Sa English, light and momentary. Bahagya lang naman po pala at panandalian. Sa palagay po ninyo, wala sigurong ka-challenge ang mga dinanas ni Pablo, ano? Mukhang hayahay ang dinanas ni Pablo sa kanyang buhay. Binigyan niya po tayo ng idea tungkol dito na matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 11 verses 23 to 30. Ang sabi, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila.
Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasakan ng barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Kung kailangang ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko'y ang aking mga kahinaan. Ito po ang bahagya at panandalian para kay Pablo. Naging magaan para sa kanya ang mga ito dahil sa napakagandang reward na naghihintay. The reward far outweighs all the difficulties that Paul experienced. It is eternal and incomparable. Kaya kahit papano, may katotohanan po yung kasabihan na no pain, no gain. God will not cause pain without allowing something new to be born. Ganito rin po ang sinasabi ng Diyos sa bayang Israel na matatagpuan sa Isaiah chapter 66 verse 9. Ang sabi ni Yahweh, huwag ninyong isipin na ang bayan ko ay hahayaang umabot sa panahong dapat ng iluwal at pagkatapos ay pipigilin sa pagsilang. Are you now experiencing birth pains? Ma-excite ka na. Ituring mo iyang bahagya at panandalian na magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Where there is pain, there's also great gain. Sukatin mo ang iyong bigatin batay sa bigating reward na naghihintay sa iyo. Your Christian journey may be tough, but the destination will be worth it. Pangatlong prinsipyo, tumingin sa hindi nakikita. Verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Tinuturuan po tayo ni Pablo ng isang mahalagang prinsipyo sa talatang ito. What you can see and touch is temporal or panandalian. But what you cannot see and touch at the moment is eternal. Hindi magwawakas. Kaya ang appliances mo, ang mga gadgets mo, ang sasakyan mo, ang bahay mo, lahat ng yan ay temporal, panandalian. But what awaits you is eternal. Christ did not only promise forever, tandaan mo yan. He in fact promised eternity. Some scholars agree that there's a difference. Forever is about time that never ends, while eternity is timelessness. Hindi nasusukat ang eternity sa seconds, sa minutes, hours, days, weeks, years, decades, etc. Wala pa tayong kakayahan na maunawaan ng lubos ang konsepto ng eternity dahil naririto pa po tayo sa lupa. Soon we will fully understand what it meant in knowledge and actual experience. Basta ang alam natin sa langit, walang araw at buwan na lulubog o lilitaw gaya ng sinasabi sa Revelation 21:23. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang kordero naman ang siyang ilawan. Kung gusto mong magkaroon ng idea kung ano ang eternity, ang lagi ko pong ina-example, pumunta ka sa beach. Pero saka na pagkatapos ng quarantine, okay? At bilangin mo doon sa beach ng paisa-isa ang mga buhangin. Then kapag nagkamali ka ng bilang, ulitin mo ulit from the start
Parang ganoon po katagal ang eternity. A Christian soul is destined to be with God through all eternity. Eternity speaks of lasting happiness in the presence of God, and it certainly cannot come from temporal sources. Our money can only buy short-term happiness, but not eternal satisfaction. So imagine yourself being with Jesus through all eternity. Imagine a life free of sin and suffering through all eternity. Imagine a life free from all diseases through all eternity. Imagine a life full of joy and laughter through all eternity. Imagine yourself traveling from one galaxy to another through all eternity. Imagine a place not running out of food through all eternity. But if you do not value your spiritual life now, you may only be imagining eternity through all eternity. Romans 8:18 says, "Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw." Darating po ang panahon na hindi mo na kaiinipan ang buhay. Hindi ka na muling masasaktan at luluha pa. Wala ng deadlines, wala ng stress, wala ng kasalanan, wala ng dusa. Kaya ngayon pa lang, matutunan nawa natin na pahalagahan ang mga bagay na eternal. In many ways, the opposite of faith is sight. Kaya sikapin po natin maging mabuting ehemplo, lalo na sa mga bata. Teach them to love God and not things. Teach them to value character more than grades. Teach them to look on things that are unseen. Teach them to embrace the eternal and not the temporal. Bigyang tuon at halaga po natin ang mga bagay na hindi nakikita. Sa takdang panahon ay malalasap din po natin ito. Sa mga nabitin at nagtatanong kung ano na pong nangyari kay John, sulit po ang kanyang mga paghihirap sa biyahe dahil naiuwi po niya ang gold medal mula sa regional quiz bee contests. Hindi lang po gold medal ang ipinangako ni Jesus para sa atin. Ang totoo po niyan, ayon sa Revelation 12, verse 21, tinatapak-tapakan lang po sa langit ang ginto. Ang sabi po, the street of the city was pure gold, like transparent glass. Magmimistulang basura ang mga bagay na pinahahalagahan natin sa lupa kung ikukumpara sa mga bagay-bagay na ma-enjoy natin sa langit. Yet, the best experience that awaits us is when we finally behold the face of Jesus. Makikita po natin at makakausap si Jesus ng harapan at malapitan. Pero habang hindi pa po yun nagaganap, makontento po muna tayo sa pananalangin at pagbabasa ng mga love letters niya. Magpatuloy po tayo sa ating mga paglalakbay na bit-bit ang mga prinsipyong itinuro sa atin ng Diyos sa araw na ito. Una, magkaroon po tayo ng inward outlook. Pangalawa, sukatin ang bigatin sa bigating reward. At pangatlo, tumingin sa hindi nakikita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng pagwawakas. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa muling paggabay sa amin. Salamat po sa encouragement. Salamat po sa inspiration. Salamat po sa rebuke. Panginoon, bigyan niyo po kami, Lord, ng totoong pananampalataya, ng totoong pagnanais, Panginoon, na ikaw ang i-prioritize. Panginoon, as we await for your glory to be revealed, tulungan niyo po kaming maging mapaghanda sa aming mga buhay. Maituunawan namin ang aming atensyon sa mga bagay na mas mahalaga, ang mga bagay na nais mo, ang mga bagay, Panginoon, na magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian at kagalakan. Lord, be our top priority. Change our hearts, change our minds. At hubugin niyo po kami ng naayon
sa iyong wangis. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagpapahalaga sa mga bagay na inihanda mo sa amin. Niluluwalhati ka po namin sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. Whole earth shakes, the whole earth shakes. Yeah. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take the place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival. It's telling us we pray and see. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. My heart and everything. Open your eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Take my heart and wipe its scars. Everything I yearn for your kingdom's heart. I saw walking into Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapalang nagmumula sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Every star, you know my name. With one breath, all life begins. From the beginning until the end, you're the one foundation. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you?